Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So ang date po ngayon is January 2, 2025 na po pala. So second day ng January 2025. So ngayon po ay sa distribution day po ngayon ng Group B ng Yieldmax ETF. So ang kabilang po sa group niya yan ay ang NVDY saka YMAX. So nandito na po ngayon, dumating na po yung distribution sheet na ngayon ng Group B ng Yieldmax ETF. So re-review natin ngayon to. So ngayon yung YMAX, we're gonna receive 8.18 cents per share. Tapos susunod YMAG 0.31 cents. Itong NVDY, meron tayong NVDY. Makukuha lang po natin is 0.89 cents per share. So medyo bumaba po siya ngayong itong pagkakataon na po na to. Usually nung dati mga more than $1 tong NVDY, pero ngayon bumaba yung kanyang distribution ngayon to 89 cents. Tapos DIPS 0.57, FBY 0.44 cents, GDXY 0.34 cents, BABO 0.44 cents, JPMO 0.30 cents, and MRNY Murni 0.25 cents. So medyo disappointing lang po yung tong NVDY ngayon, medyo mababa yung kanyang distribution ngayon. Pero ang good news po ngayon ngayong January, makakatanggap tayo ng dalawang payments ng Group B ng Yieldmax ETF. Kasi titingnan nyo ngayon dito sa sa schedule. Tingnan natin yung schedule for this year 2025. So right now declaration day. So magbabayad siya ngayon ng January 6, 2025. Tapos ang susunod na uli ng Group B declaration date is January 29. Tapos ang payment day is January 31. So ito ngayong January, dalawang beses magbabayad ang Group B, which is NVDY and YMAX. So baka sa next payment ng Group B baka medyo mataas. Pero ngayon 0.89 cents lang ang makukuha natin per share. So ngayon i-review natin ngayon yung kung ano nangyari sa aking Wealthsimple account ngayon. Okay, so right now ang aking value ngayon sa aking Wealthsimple account is 35,164.44. So I'm up 13,303.88, which is 60.67%. Tingnan natin yung aking TFSA. So review natin yung TFSA ngayon. Yung NVDY ko sa aking TFSA. Right now, ang NVDY is 23.89 USD. Tapos I'm holding, ang total shares ko is 114.2055 shares. Sa TFSA, I got 55.2659 shares. Yan, so for sure yan na magpa-payout yan. So 89 cents times 55 shares. So ganun ang magiging calculation yan. So look up natin ngayon yung yung activity ko ngayon.
So right now bumili ako ng ng Misty, MSTY. Bakit ako bumili ng MSTY? Kasi tingnan mo ang Misty, bumagsak yung price niya ngayon. So di ba ang sabi ko sa inyo, pagka mababa yung ang price, bumili kayo below cost average. So yung aking cost average is 28.48, naging 27.14 siya ngayon. So ginawa ko, bumili pa ako ng maraming Misty. Kasi syempre later on tatasan man uli yan, di ba? So yan, bumili ako ng Misty. Yan sa TFSA saka RSP. Pero ang nangyari, ginawa ko, nag-decide ako na ibenta yung shares ko ng Fiat. Which is 34 shares. Yan, nagbenta ako ng Fiat kasi tumaas yung value nito eh. Tapos ang ginawa ko, yung pinagbenta, nilipat ko sa Misty. Pero syempre later on, pagka bumaba uli yung Fiat, bibili naman uli ako ng Fiat. Syempre pagka bumaba yung Fiat, tataas naman yung value ng Misty, di ba? So kumbaga ganun ang magiging play ko dito. Pagka tumaas yung price ng Fiat, ibebenta ko yung Fiat, tapos ilalagay ko sa Misty. Pag tumaas naman yung Misty, bibili naman ako ng Fiat. So ganun ang aking strategy, guys. Tapos itong FHCSA ko, ngayong 2025, papalaguin ko ngayon to. So I'm gonna put some money on this account para lumaki siya ng lumaki. Kasi mapapakinabangan ko siya sa income tax. Tapos itong RSP, ganun pa rin siya. Itong RSP ko, self-sustaining na siya. Kaya ito rin, binenta ko rin yung nung shares ko ng Fiat. Tapos nilipat ko rin sa Misty. Kasi tingnan natin yung aking crypto account. Tingnan natin kung magkano yung Bitcoin ngayon. 1 Bitcoin is 139,407.73. So medyo tumataas na naman uli ang ang price ng Bitcoin ngayon. So ganun talagang ang Bitcoin na up and down talaga siya. Kumbaga nagpa-fluctuate talaga yung value niya. Pero kagandahan sa ating mga dividend investor is nakakuha tayo ng dividends. So kumbaga ito ay we're getting passive income. Kahit na hindi tayo nagtatrabaho, meron pa rin tayong kinikita na pera. So ito lang guys ang update ko for today. And I hope na I'll see you again on my next video. And I just wanna remind you guys na I'm not a financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga videos ko dito sa sa YouTube is only for entertainment and informational purposes only lang. And you guys need to do your own research pagdating sa cryptocurrency and stocks. And I'm not responsible to your on your investments. So I hope to see you guys again on my next video, and I hope to see you again, and take care guys, and have a good day. Bye.